We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig, mga manonood. Huling araw sa buwan ng Enero, kay bilis lumipas ang panahon. Malamig pa rin kahit sa Pilipinas at dito sa Estados Unidos. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sa weekly program na ito na kung saan nagtatampok tayo ng, sabi ng aking Ate Maru, mga kwentong may kwenta. Yeah, maraming salamat po. We know you have choices. Alam namin na pwede kayo manood ng ibang channel, makinig sa ibang istasyon. Subalit pinili ninyo na pakinggan kami. Maraming salamat po. Dalangin namin na maging pagpapala ang susunod na kalahating oras ang ating pagsasama-sama. Okay, yes. Alam mo kaya ko sinasabi kwento na may kwenta kasi maraming kwento na walang kwenta. Kung anong pinag-uusapan ng tao. But when we talk about God, God's goodness, God's faithfulness, naging may kwenta, di ba? Amen. Kaya At excited ako, Ate Maru, kasi bukod sa sayang na huling program na natin to with our friends from Unang Hakbang sa Pangarap, napagpala ako sa ating nakaraang 4 na programs at manatili po nakikinig po kasi ibibigay ni Naomi at ni Evangeline ang information. Hinahamon ko po kayo na makipagbalikatan sa gawaing ito. Sulit po ang inyong tulong at ibibigay nila sa inyo mamaya ang detalye kung paano kayo makakapagpadala ng tulong at magiging kabahagi ng Ministeryo ng Unang Hakbang sa Pangarap. Kaya babalik natin muli ang ating mga kapatid na galing sa Palawan. Sila po yung nasa Palawan, kami po nasa Estados Unidos, pero walang limitasyon pagdating sa technology. Kaya Ate Maru, napakagandang pagkakataon muli mapanayam natin. yes, narito muli mga kaibigan si Hazel, si Vanji, at si Jane. Mga kaibigan, ito po ang nangunguna sa ministry ng Unang Hakbang sa Pangarap. Let's welcome muli. Praise the Lord. Good to see these lovely ladies. Hindi lang sila magaganda sa mukha. Makikita naman niyo sa inyong TV screen, kundi ang gaganda ng kanilang puso sapagkat ginintuan ng kanilang puso. Sabi nga ng banal na kasulatan, kay gaganda ng mga paanya mga naghatid ng mabuting balita. At ang ating mga kapatid na ito, ang aking mga kapatid sa Panginoon, at tawag ko si Ate Hazel, although mas matanda ako sa kanya. At yung aking dalawang pamangkin, si Evangeline at Naomi, napakaganda ng kanilang buhay sapagkat ginagamit sila ng Diyos para abutin ang marami. That's right. So, I'd like to start with Jane, Naomi Jane. As a teacher, how long have you been teaching? Since 2021 up to the present? Yes po, sa unang Ano ang na-experience mo na hindi mo makalimut-limutan as far as teaching is concerned? Estudyante na inaway ka ba? O nagalit ba sa'yo? Tuwan-tuwa sa'yo? O here are some things that, as a teacher experiences when they teach. Siguro po nung dito po sa unang hakbang, ako po teacher. So expected po sa akin, ako yung magtuturo. Correct. Bata po, sila po yung matututo. So ganun naman po yung ginagawa natin sa unang hakbang. Pero siguro po dahil yung pagtuturo po talaga, it's such a humbling experience para po sa akin kasi ako po yung teacher pero yung mga bata, ang dami po nilang naituturo sa ating mga okay. Nung unang pagdating ko po sa unang hakbang, isa po sa talagang hindi ko po yan very vivid pa po sa aking memory. Yung mga mata ng mga batang Palawan. At nung una ko po silang nakita, talagang masasabi ko po na umikinang yung mga mata nila sa eagerness nila na matuto
at sa gratitude po na meron po sila. So, last Sunday po, I was given the privilege po to give my testimony din po sa isang church. At sabi ko po doon, ang unang natutunan ko po pagdating ko sa unang hakbang ay maibalik po yung pusong nagpapasalamat. Siguro po till I've been working po sa city na alam niyo naman po sa syudad, yung very hectic, yung ganyan. Mhm. So, Correct. yung mga maliliit na bagay na overlook natin, na lahat yun ay blessing sa Panginoon. Pagdating ko po sa unang hakbang, yung mga bata po talaga, kahit sirang laruan, kahit kaunting pagkain, kahit lumang damit, grabe po yung pagpapasalamat po. Mm. Yan po yung nagpaluha po talaga sa akin nung nakita ko yung mga mata nila. At Yeah. dun nga po ako kinalabit ng Lord. Na, okay, dito ka na. Amen. Oh. Very humbling po talaga to work with children kasi po ginagamit po talaga din sila ng Panginoon para turuan po tayong mga adults. Amen. Mm-mm. Oh, wow. Wow. The eyes are the windows of the soul. Nakikita mo yung need na, maski anong sasabihin mo sa kanila, talagang hook, line, and sinker. Talagang, yes, teacher. Yes, teacher. No, lahat na lang nasasabihin mo sa kanila. Talagang nakakatuwa. Nakakatuwa because naging teacher din ako. So, napakaganda na experience yun. Mm-mm. At ito naman, ikaw naman, as you prepare all the papers, paano naman nangusap sa iyo ang Lord? Ang isa po talagang main thing na paulit-ulit na tumatatak sa puso ko, yung maging teachable sa mga bata man ito. Kasi sa unang hakbang po talaga, siguro sa experience natin sa ating mga children in the family, as young as they are, marunong sila 1, 2, 3, colors, and all those things. Pero ito po sa mga Palawan, they're blank slate. Talaga, kahit nasa simula. So, unang hakbang is the very, very apt name para sa ministry na ito. At doon na dito pagdating sa amin, sa staff, sa mga teachers, yung pagiging teachable. Kasi ang po ay hindi rin sila educated. Some are just until high school, until grade 5, grade 6. Pero yung teachable heart na handa talaga silang matuto at handang ibigay ang kanilang time, ang kanilang makakayanan. Kasi laging ini-encourage ni Mama na pwede naman tayong kumuha ng mga talagang education graduate, talagang paid teachers, pero hindi sila yung magiging effective. Yung call to serve the Lord, to teach these children, na talagang ibaba mo yung sarili mo to their level so that you can reach them, you can share to them what God has planned for their lives. Yung pagiging teachable and serving for the sake of God's people. Kasi dito naman mo talaga sa unang hakbang, talagang we will not get rich, we will not get famous. Awards. Sabi ko nga po nung kinuha na ni Lord si Papa na grabe siguro nag-enjoy na rewards ni Papa in heaven. Amen. That's Amen. forward to as we continue to serve the Lord, that we will really be teachable in heart, willing to serve. And yun nga po, hindi mawawala yung lessons from these children, from our volunteer teachers, na yung serbisyo sa Panginoon, unang-una sa lahat. Wow. Amen. Amen. How many teachers you have, Hayes, sa unang hakbang? Bawat center may isang teacher. Okay. Maliban lang sa itong center na bubuksan, magkakaroon ng 2 na teachers dahil 2 programa din ang aming gagawin, yung preschool at saka yung bridge program. So kung mayroon na kami sa aming gagawing sa 7 centers, effective January, magkakaroon kami ng 8 na mga teachers na sila ngayon ay patuloy na naghahanda. Yung nabanggit ni Vanny na hindi naman sila mga education graduate o hindi naman sila mga nagtapos ng kurso. Yeah. They are just really very eager to learn also themselves. So meron kaming tinatawag na Teachers Recharging Day. Isang sa bawat buwan, kumbaga tulad ng cellphone, nagre-recharge kami para magkaroon ng hours. So doon namin ginagawa yung
preview ng mga lessons. Kung kailangan ituro, gawin ang laro, gawin ang activity, ginagawa, dinidemonstrate para nila matutunan. Kasi this is also the first time to do it. Like katulad ng mga pag-train ng mga fine muscles. So, talagang napakalaking bagay ang nagagawa ni Teacher Noemi na siya yung gumagawa ng lesson plan, tapos dinidemonstrate kung paano gawin yon, tapos yung mga teachers na lamang ang nag-execute. So, ganun ang aming procedure. So, bawat semester may isang teacher. Maliban nga lang, ulitin ko doon sa bubuksan ngayong January na mayroong 2 teachers. Oh, wow. How Dito ba sa Amen. dito ba sa unang hakbang, how many years na magstay ang isang estudyante bago nyo i-release that they go to grade 1 already? So how many years? Usually po, kapag pumasok po yung bata 3 years old, ganyan. So, Okay. pwede siya magstay ng 2 years, ganyan. Pag Mm. pumasok siya ng 4 years old, 1 year na lang supposedly po. Pero yun nga po, meron din po kami ngayon ng mga 7 years old na pumapasok, ganyan. So, kahit medyo matanda na or 8, 9, meron nga pong 13. Pero kasi dahil ako talaga silang background at hindi rin po sila tanggapin sa public school nang wala silang alam, hindi po namin silang simulan na turuan yun nga para magkaroon po muna sila ng basic skills and confidence para po pagdating nila sa public school, hindi po sila mahuli masyado at ma-bully. Mhm. 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 Ate Maru, marami tayong naririnig at nababalitaan ngayon na meron ngang mga challenges sa pag-aaral, pero nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ministry ng Unang Hakbang Yes. at marami ang kanilang natutulungan nung isang interview natin, 140 ang number. Malaking bilang po yun kung i-consider natin galing sila sa mga badyaw. Habang narito sa screen ang ating 2 kapatid, ang kapatid na Vanny at kapatid Naomi, nais ko sanang bigyan buwang at Hazel. Paano po ba makatutulong ang mga manunood, tagapakinig at ang mga tao? Hindi lang ito live broadcast ngayon napapakinggan pa nila uli nito in the future. Correct. Kaya paano maaring mag-abot ng tulong? At may kasabihan nga po ako na malakas ang loob kong humingi ng tulong pag malakas ang loob kong humingi pag hindi para sa akin. Kaya ito po para sa Unang Hakbang. Amen. Ano po ang paraan para po makatulong sila at Noemi? Si Valley po. Okay, sige. kung sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng mga taong merong puso para sa mga bata, kaya nagpapatuloy ang Unang Hakbang. At kung gusto nyo rin pong maging katuwang, maging kabahagi, pwede nyo po kami i-follow sa aming Facebook page, Unang Hakbang sa Unang Hakbang sa Pangarap Preschool Incorporated. I-share po namin mamaya ang details on the screen. At para po sa mga financial donations, pwede nyo pong puntahan sa bit.ly/supportuh. That is bit.ly/supportuh. Nandyan po ang mga detalye kung ano po ang mga maitutulong nyo, financial man, learning materials, at especially mga panalangin po para sa ministry ng Unang Hakbang. bit.ly/supportuh. Ilagay niyo sa comment section. Okay, so narinig natin yan. Kaya kung sakalin na-miss nyo yun, i-rewind nyo lang po yung broadcast at malaking tulong po ito para po sa Unang Hakbang sa Pangarap. At sulit po ang inyong magagawang tulong para po sa napakagandang ministeryong ito para po sa mga bata at para sa ating mga kababayan. Napagpapala po kami. At Ate Maru, meron tayong mga video na ipalalabas. Ano po? Yeah, At puntahan natin yan. sige. Narito mga kaibigan, pakinggan po natin ang mga testimony sa mga tao na pinagpala ng ministry ng Unang Hakbang sa Pangarap. Pakinggan po natin. Ako po si Marilyn Apia.
Ang anak ko po si Diana. Pasalamat po ako sa Panginoon na nakilala namin sila Mimbing at Panginoon nakilala po namin. Pasalamat din po ako sa kanilang pag-suporta sa aking anak. Nakaharap po siya sa unang hakbang. Marami po siyang natutunan. Kahit na po sa, ngayon po, nasa anong na po siya, sa elementary na po. Marami po siyang natutunan sa unang hakbang. Hello po! Magandang araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa unang hakbang dahil ako po ay naging bahagi nito. At nagpapasalamat po ako dahil dito ay nahasa po ang aking talento. Katulad na lang po ng pagsasayaw at pagsasaulo din po ng mga verses. At dito rin po sa unang hakbang natuto po akong magturo po sa mga bata. At isa pa po dyan, naging guro din po ako sa unang hakbang. Kaya lubos ko po talagang pinapasalamatan at itinataas ko po yung papurit pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. So, yun. Ako po si Saripa Adjaran Basan. Ako po ang nagpapaaral sa unang hakbang. Sabi nila, badya walang pinag-aralan, pero ngayon awa ng Diyos, tinulungan kami ni Mambing. Kahit wala na si Pastor Briggs, alam namin po, i-bless kayo ng Panginoon sa pagtulong niyo sa amin. Maraming salamat po. Ako po si Manilyn Lamon, natutubong Palawan. Nagpapasalamat po kami sa una sa Panginoon at saka kay Ma'am Rilyn na may natutunan po anak ko mag-aral sa kanya. Tapos, salamat din po na pinapasyal kami sa Puerto at sa Brook at sa amin po sa lugar sa Palawan. Hello po! Ako po si Jaya Makino, isa sa mga nag-aral sa unang hakbang. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, maging sa aking mga naging guro sa unang hakbang. Dahil natuto po ako magsulat ng aking pangalan, natuto ako magbasa, at nagpapasalamat din ako dahil natupad po yung pangarap ko na maging isang registered nurse. Happy 15th anniversary unang hakbang! Maraming salamat po! Masukuhan ninyo minsan! Ako po si John Paul Villacano, first batch po ng unang hakbang at ngayon ay nag-aaral sa kursong Criminology. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa unang hakbang is nagiging matibay yung pundasyon ko sa paglilingkod at pag-ugnayan ko sa Panginoon. Nangangako po ako sa Panginoon na ako ay magtatapos na aking pag-aaral at sa balang araw ako rin po ay makakatulong sa iba. Hello po! Maligayang ika-15 anibersaryo po ng unang hakbang. Ang laki po ng impact ng unang hakbang sa buhay ko dahil nagkaroon po ng katuparan yung pangarap ko na maging katuwang po sa edukasyon ng mga kabataan na malayo po ang kanilang access sa education. Maraming salamat po sa patuloy na pagtataguyod, sa patuloy po na pagpapagal at sa patuloy po na pangangarap para sa mga kabataan. Maraming salamat po. Happy anniversary! Happy 15th anniversary unang hakbang sa pangarap! Wow! 15 years of God's goodness and faithfulness. So sa bumubuo ng unang hakbang team mula noon hanggang ngayon, saludo po ako sa inyong sakripisyo, pagmamahal at serbisyong totoo. Kayo po ang naging unang hakbang para maibalik at mapukaw ang aking nakatagong misyon, Nax. At yan po ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa ating mga batang Pilipino. So maraming salamat for inspiring me to continue this mission. At ang akin naman pong maipapangako, I will share the story of unang hakbang to my friends and families. And lastly, I will be one with you in prayers to continue to seek God's wisdom, grace, mercy, and love. Happy 15th anniversary! Ang ganda naman natin, Maru, at napagpala tayo doon sa mga napanood natin yon. Alam ko si Evangeline may comment siya patungkol dito. No? Ano ang mga nilalaman ng video na napanood natin, anak? Ito po ay aming inipo na mga mensahe noong kami ay nag-celebrate ng 15th year anniversary. 15th year. Amen. Ang naisipan po namin na tema ng aming selebrasyon ay pasasalamat sa nakalipas
at pangako sa pagpapatuloy. Yun po talaga, inspired by what Papa Briggs has started at yung since lumawak na po talaga ang mga naabot ng ministry dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, talagang marami po ang nakakasama namin sa pangako na magpatuloy para marami pang maabot ng mga bata. Wow. Praise the Lord. Praise the Lord. Galing, 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 galing. Talaga naman, oo. At yan mga kaibigan, sa akin lang, naiisip ko, I think this is a special need, an urgent need na gagawin nationwide. No, I know it's hard, but we can pray. Kasi ang laki ng tulong nito sa bawat mga bata na gusto mag-start mag-aral talaga. Ito yung foundation to read and write. Even just your name, mga letters lang. A, B, C, mga ganon. No? So, we will see how the Lord would work out things for this ministry. But we trust God that ito ay gagamitin niya para sa kanyang kapurihan. At may mga taong kagaya ng ating mga kaibigan ngayon. Si Hazel, si Vanny, at si Noemi, at saka marami pa sa mga teachers na hindi natin nakakasama ngayon. Maybe for a few minutes, can you mention some of the names of the teachers? Isang malaking kagalakan na maibahagi ang kwento na ito sa mga nakalipas na programa ng Let's Do It. Ang mga pangalan ng mga katuwang namin ay sina Teacher Doris, siya yung teacher ng mga Batang Badyaw. Teacher Erlene sa unang hakbang sa Pansor para sa mga Batang Palawan. Teacher Annalyn, isa ring Annalyn, katutubong Palawan na may puso para sa mga bata. Si Teacher Ellen, ito yung teacher na umaakyat pa sa bundok, naglalakad ng 8 kilometro kasi malayo ang kanyang bahay. Wow. Wow. Siya yung talagang sa lahat ng mga guro, siya yung may nilalakad ng malayo. Si Teacher Rayenda na isa sa mga bagong teacher. Kahit sabihin natin na siya mismo nangangapa pa, pero talagang makita namin sa kanyang buhay yung eagerness na tumulong. May si Teacher Myra na teacher namin dito sa unang hakbang sa Lingangan. At yung si Teacher Gina at Teacher Eileen, sila yung nakahanda ngayon. Nag-o-observe sila sa mga klase. Gumagawa sila ng mga on-the-job training para sa kanilang pagsisimula ng pagtuturo sa darating naman na January. Meron kaming support. Isang support teacher, siya yung aming purchasing officer, siya yung nasa front line pag nandun kami sa Nara, si Teacher Joe Flor. Ay nagkakatulong-tulong, may mga sariling kaloob ang Panginoon para sa ikalalakas ng unang hakbang. At nais ko talagang ipagpasalamat sa Panginoon sa opportunity na inyong ibinigay upang maibahagi ang kwento ng Panginoon sa unang hakbang. Ang aking dalangin na talagang kung sa mga makakarinig ng kwentong ito, kung maipapanalangin lang ninyo ang mga bata sa unang hakbang, ang mga guro sa unang hakbang. Kami na nasa likuran ng mga gawain, alam ko na ang Panginoon ang mangungusap sa mga puso na yon na magiging kasagutan din sa aming mga panalangin. Dahil tulad ng nasabi ko sa unang programa, ang aming mga pangangailangan ay aming dinudulog sa Panginoon. Kaya kung kayo ay nananalangin sa Panginoon, ang Panginoon na rin ang mag-uudyo kung paano ninyo gagamitin ang inyong mga sariling kamay bilang daluyan ng pagpapala, bilang kasagutan sa amin. Maraming salamat. Oh, wow. Maraming salamat din for sharing the ministry of the Lord. No, may the Lord be glorified in whatever we do, whatever we think, whatever we say, kasi we are the mouthpiece of God.
At maraming salamat sa inyong tatlo so far at sa lahat ng mga teachers na na-mention ninyo. Stay high sa kanila. Manunood sila. Manunood. Amen. Okay, ang ating programang We Can Do It, mga kaibigan, ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din mapapakinggan tayo sa Coronadal South Cotabato sa station DXKI 1062 tuwing Miyerkules ng hapon na 5:30. So yan mga kaibigan, you have heard our special guest for the month. Wow, what an opening of the year. Amen. A challenge is to serve more the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. So ito po si pansamantalang magpapaalam kasi babalik na naman kami next week ni Kuya Dave. Ito po si Ate Maru Cepeda Javier. Kasama po Dave Marcelo at kinakatawan ko na rin si Evangeline, si Naomi Jane at ang ating Ate Hazel. Maraming salamat po sa inyo pagpalagan ng Panginoon. At maraming salamat kay Shira May Gabornes, ang ating engineer sa control. Yes. Nagpapalala po kami sa inyo. Tandaan ninyo na may tawag ang Panginoon sa inyo. Sundin po ninyo. Ano man ang inyo landas sa buhay, may pagsubok, subalit kakayanin natin ito. Sabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya buhat po sa amin, hanggang sa inyong sambahayan, tandaan natin, pagkasama natin ng Panginoon, sabay-sabay tayo, Ate Naomi, Ate Evangeline, Ate Hazel at Kuya at ang ating Ate Maru. Sabay-sabay tayo at maraming gumagawa nito ngayon. Sinasabayan tayo. Pagkasama natin ang Panginoon, tandaan ninyo, sabay-sabay tayo. We can do it. Praise God, praise God. Thank you mga kaibigan. And we'll see you again next week. God bless us all. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.